susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Okay mga kapatid, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saan man kayo sa mga oras nito mga kapatid at mga kaibigan. Pero ba, ang sarap ng mga pagkatimpla lang. Sobrang tapang ko, hindi sumama yung tinapay. Talaga na. Bumubuin sa inyo tinapay. Hindi, pangkuli yun. Okay mga kapatid, at tuloy-tuloy po tayo. Siyempre, pabatiin po natin ang atin ho namang kasangga. Lagi ho sa anumang gawain Butterfly sa atin ho mga tagapagsubaybay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa lahat ng ating mga viewer, sa mga follower natin. Salamat po sa mga kasama natin nag-share, Brad. Kasi gaya nga ng sinabi namin kanina, kung gusto mo magdawa at wala kang panahon, wala kang resources, wala kang pagkakataon para iparating yung katuruan ng ating pananampalataya, pwede mong gawin sa pamamagitan ng pag-share ng lahat ng Islamic Ibahagi mo para marami makilala. Yes, yun nila yung programa natin. Lahat. Kasi kung ano yung pakinabang ng Islamic Action sa pagdarawa at isinir mo lahat ng gawain niya, kasama ka. Kabahagi ka nun. Diba? So ganun din, hindi lang naman yung programa na ganyan sa ngayon. Ito na po ang katotohanan na yung palasak na yung social media ngayon. At naalala ko nung una kami nag-radio, maraming nagbati ko sa aming mga Muslim. Hindi raw ano yun, bida daw yun. Kasi si Prophet Muhammad, hindi gumamit ng radio. Pero sa totoo lang bro, napakatalinong tao ng ating Prophet Muhammad para hindi niya, kung nabuhay sa panahon yun, kompleto siya brad ng mga May sarili siyang YouTube. hindi siya sa kanya kami para magdawa. Okay po. Itong tigasin ng ito, ng aklan. Ngayon naman ay talagang naglilingkod sa Taytay Rizal. Ito yung siga ng aklan dati. Aklan. Ngayon naman ay Hindi pa siya Muslim. ngayon naman ay nasa palwartin na siya ngayon ng Taytay Rizal. Abdul Karim Bodibo. Alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng aming mga kapatid Muslim sa buong mundo. At magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa lahat ating mga kababayan sa aming sulok ng mundo. Kawan kapayapaan na habag at biyaya ng ating mga tagapaglikha ay mapasa ating lahat. Alhamdulillah. Ako po ang yung lingkod ni Sir Abdul Karim Bodibo at hindi kahit ko po ang lahat. Na sumubaybay, makibahagi. Gaya sa sinabi ng Brother Alex, no? Makisali. Okay? Alang-alang sa biyaya at kapakinabangan ng bawat isa sa kanya. So ibig sabihin, itong programa ho natin, hindi lang ito para sa amin, para sa atin lahat. Para sa akin. Yes. Kumuha kayo ng reward dito. Tulad nitong tigasin ng dito. Tumana. Tigasin naman. Tigasin eh. Hindi, malambot na lang ako. Wala natin na palamaan kaya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito talaga ang buhay ng isang Muslim, masayahin. Pero yung masayahin ito dapat hindi kapalit na alungkot. Kaya nga, pag nung Prophet Muhammad, pag sa inyo ay dumating na saya, humingi tayo ng kapatuan. So ibig sabihin, pag walang kalungkutan, masahaba, di ba? Pag wala na silang pagsubok, nalulungkot sila. Nalulungkot sila. Hindi na to sila mahal na ako, walang pagsubok. Tapos sa iba naman, pag puro pagsubok, ay sabihin na hindi na ako mahal ng Diyos. Baliktaran talaga. Kaya nga ang mga hindi Muslim, minsan di maunawa Oo, di maintindihan. bakit ganito sila. Isa yun sa topic natin. At isa ito sa mga bagay na magandang ipaunawa natin sa lahat. Ayan. Bakit ganito ang mindset ng mga Muslim? Yan. Okay?
Kasi para ang mga kababayan natin na hindi mga Muslim, ito sila na malalim na kaalaman idea patungkol sa atin. Napakalaking bagay ito Kasi ang ginagawa natin actually, hindi pa sapat sarili natin, kundi para sa kabutihan na nakakarami. At ang pinaka-point at ang pinaka-layunin talaga natin dito, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Ay para sa kabutihan at pangarap ng pagtatagumpay natin sa mundo hanggang kabilang buhay. At yung mga bagay na ito, gusto natin ibahagi sa lahat. Gusto natin sila makasama sa tagumpay na pinapangarap natin. Yan ay isa sa na-appreciate ko katuruan ng Islam. Na kung ano man yung tayo sa Muslim. Of course, dahil nanggaling tayo sa relihiyon ng ibang paniniwala na malaki pala ang biyaya ng isip. Yung ibahagi mo. Kasi isa sa magandang mga natutunan natin sa na dapat natin ibahagi ito sa ating mga kapamilya, mga Muslim, kaibigan natin, di ba? Na malaman nila bakit nandito tayo. Nandito tayo sa paniniwala ito na pumunta ka sa west, sa east, sa ibang mga lugar na talagang yung Islamophobia na tinatawag. Talagang para sa hanggang ngayon, kahit sa Pilipinas na gusto na lang bigyan ng masamang larawan ng mga Muslim. So, napapanahon itong topic natin ngayon dahil dito, kahit manawari ay maunawaan ng mga hindi Muslim. Na bakit ganun yung mga Muslim? Sana nga. Tulad ng halimbawa, yung sinabi ni Badal Bukay, yung hiwaga ng hiwaga. Tama ba yun? Hiwaga ng paglikha. Hiwaga ng Hindi hindi natin sa mga kapatira natin. Magic. Hiwaga ng paglikha. Marami hong nilikha So isa-isahin natin. Saan ba tayo magsimula? Hiwaga ng siguro, dito natin sa tao. Alam ka naman, mauna tayo sa anghel, sa mga jinn. Saka na sila. Sa tao muna tayo. At saka isa ito sa mga hiwaga ng paglikha ng tao. Oo. At saka, bago tayo pumunta doon sa hiwaga ng paglikha ng tao. Hiwaga sa paglikha ng lahat ng magkakasamaang tao. Tao muna tayo. Ay gusto nating ipaunawa sa lahat ng mga tagapakinggan, especially mga hindi mga Muslim. At yung mga bagong mga Muslim na kasalukuyan nag-aaral, na napakahalaga maunawaan ng mga bagay na ito para maunawaan mo kung bakit ka nandito sa mundo. Okay? So, ang paglikha sa tao kabahagi actually ng hiwaga ng paglikha ng Panginoon. So, kagaya halimbawa, bakit ang tao ay ginawang pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Panginoon? Sa kabila ng nanggaling lang siya sa isang putik. Galing sa labok. Bakit sa pinaghalong tubig at lupa. At bakit hindi ginawa mas mataas ang anghel na galing sila sa liwanag? Dapat ginawa tayo galing sa ginto. Para ba? Mas mahal ka pa. Alam ko ba bakit? Pag ginawa ka galing sa ginto, baka isang lako na namin yung palpas mo O sige, galing sa diamond. Galing sa diamond. Mas mahal. Pero bakit galing sa lupa? Hindi galing sa ginto. Hindi galing sa diamond. Kasi palang ang ginto, diamond, nakukuha sa lupa. Yan ang hiwaga. Baliktad. Kasangkapan tayo ng manila. Oo nga bro, ito kasi alam mo, Badal Pali, ito napaka halagang pag-usapan ito Kasi alam mo sa ibang paniniwala, hindi na nabigyan ng pansin ang Hindi na bibigyan ng na kung dito pala sa paglikha ng tao, kung atin itong pagmuni-munihan, paano natin nilikha? Doon pa lang iiral na sa puso natin yung takot at pasalamat sa paglikha. Yan. Okay, balik natin kay Badal Bukay. Nahiwaga ito Masyala. Masyala. Kanya-kanya tayong hiwaga ha. Walang kopyahan ng hiwaga. Kailangan mayroon kang ano bang hiwaga ng taong pwede mong himayin. Diba kasi kakalikan dito? Baka ibang hiwaga yan. Sabihin ko sa'yo. At saka, Brother Yusuf, ang paglikha sa tao talaga namang napakamahiwaga. Okay? Bakit? Kaya halimbawa ng pagkakaroon ng mga lahi. Kung titingnan natin Lahing pinagmulan. Maliban dito sa nilikha ng Panginoon ang tao mula sa isang parang walang kwentang bagay, kung titingnan natin Galing sa labok. galing sa lupa, galing sa labok, galing sa putik, no? Pagkatapos nito ay ginawa niya ang isang tao. Pagkatapos mabuo ang isang tao, okay? Gumawa na naman panibagong himala,
Nung pagpapalabas Panibagong hiwaga na naman. Panibagong hiwaga na naman. na mula naman sa isang tao, nagpalabas muli ng panibagong tao maging kapareha. So yung babae? Ay, yung babae. Galing sa tadyang. Oo. Totoo ba yung sabi nila yung mga asawa doon natin, yun daw yung mga tadyang na nawawala? Siguro. Kasi ngayon ko ba rin? Sabi nga, may paluwalan din. Ilan ba tadyang nakabangwis? Hindi na po bro, apat yung nawawalan Pero, diba sabi, kaya daw, basta sa mga kababae pa ba nangyari? Yung ano ba, parang baluktot. Baluktot, yan nga ba? Oo. Akin, okay lang sa akin yung buluktot. Basta ang hinahanap ko, ilan yung nawala? Ako, apat. Apat? Hindi ko alam. Pero nakita ko na yung tatlo. Ay, kita, tatlo. Isa na lang. Sa kinakapa ko, di ko alam kung ilan talaga nawawala. Ilan nawala? Oo. Naku, mas malupit ito. Pero, Kasi hindi pa niya alam kung ilan. Balik tayo. tayo doon sa paglikha. Ito eh. Pangalawang hiwaga ng paglikha sa isang babae na mula sa isang tadyang ng unang nilikha. At pagkatapos nito, nakapagtataka pa, isang napakalaking himala pagkatapos ng napaglikha ng dalawa, Oh. nagkaroon sila ng mga anak at nagkaroon Ay, teka muna, may singit muna natin. Bakit nga ba binigyan siya ng... Bakit manilikha ng Allah yung babae? Anong nangyari kay Adan noon? Bakit? Siyempre may dahilan yun, di ba? Bakit nilikha niya yung babae? Ano bang... Sabi, Siya iba, di ba? Ikaw bro, balang Kristiyano ka nung araw. Ano bang dahilan ba't nilikha si Adan, si Eva? Sabihin mo yung totoo, bro. Sabi mo, totoo, wag kang... ang pagka-spend din ng mga ulam. O, di siya, bilang Kristiyano nung araw. Anong dahilan? Bakit nga ba? Sabihin yung Kasi totoo. noon, Sabi ka totoo, bro, wag kang ano. Ako wala, sisimba lang ako na wala akong nakuha. Ito nga yung iwaga. So, ibig sabihin bro, nung ikaw hindi pa Muslim, hindi Bro, sabay ako lang sabay sa mga pare. hindi na paliwanag kung bakit, ano. Kaya nga, ito yung iwaga. Kasi ganito yung brad eh. Mm. At yung tinitingnan ni Adan yung sarili niya. Oo, Yung kamay may gamit. may gamit. Yung pala may gamit. Oo. Mata. Tapos magdidikira. Wala kang gamit-gamit. Hindi, parang napakita tayo ng mga ulam ay parang nalungkot siya. Nalungkot, Kasi ayan. Ito sa katuruan ng Islam. Ayan. Dito sa Islam tayo. Ito Lisa, Oh. sa katuruan ng Kristiyano. Okay, Kristiyano pala tayo muna. Kristiyano muna tayo bro. Oo. Ano yung dahilan? Bakit ba? Walang linaw na kwento eh. Wala. Walang linaw na kwento. Ang isa sa mga katuruan na nasagip natin, okay, mga chismis na nakukuha natin. Kung bakit nilikha si Eva upang maging asawa ni Adan. Maging kapareha. Okay? Pero sa katuruan ng Islam, balik na sa Islam. Pero pwede ba yung mayroon din kwento na nalungkot si, sinabi ko nga, nalungkot si Adan, nakita niya Tama rin, nga, Phil. ibon, nalungkot, pagkahabulan sila, Brad. May mga paris kasi Ang saya nila nga, tapos dumadami sila. Tapos si Adan siguro nalungkot siya. Buti pa yung ibon, dumadami, yung kalabaw. Oo, May dumadami, siya hindi dumadami. So pwedeng yun ang dahilan, no? Oo. At isa yun sa mga narinig sa katuruan ng Islam. Ang isa sa dahilan, nagkaroon siya ng kalungkutan ng huli. Dahil nga, isa lang siya, ang ibon may kaparihan. Madami, May mga kaparihan. So, bakit ako walang kaparihan? Oo. Paano ko dadami? Oo. Paano ko magiging masaya? Oh, yun. So, nagkaroon siya ng parang incomplete ang kanyang naging buhay. So, nung nilikha naman, nilikha siya kasi siguro si Aras Banawatan, ang Panginoon ng higit na Makapangyarihan. ng pangangailangan ng kanyang nilikha. At pinagkalooban niya si Adam ng kapareha. Okay, ano ba ang unang pinakadahilan? Paano ba nalikha si Eva? Galing ba sa liking kawayan? Di ba may mga ganong bito pa yan? Si Maganda at saka si ano yun? Kwento ni Maganda at saka ni Shirabir? Makisig. Oo. At yun So si Eva ba, Makisig. pag-kissing ba ni Adam? Uy, ang gulat na lang ba siya may kayakap na papakan? Nagkaroon na siya ng kaparihan. Okay. Sa isang simpleng paraan ng pinakita ng tagapaglikha. Hinugot ang kanyang tadyang at habang siya namamahinga. Papahinga. Siya ibig sabihin, surprise talaga ha? Hindi pinapanood, hindi parang operasyon ha na ito na yung tadyang mo. Hindi naramdaman. Nakikita mo yung humuhugot. Nagising na lang siya, ayakap na niya. Oo. Hindi, yakap bro. Hindi, yakap bro. May tanong, brad, ha? Oh, yeah, may tanong. May tanong. Halagang 1,000 piso ito. Masyala sa mga tagapanood. Bro, ulong muna sa akin ng sagot. Ano daw yung unang kataga na sinabi ni Eva kay Adan? Allahu Akbar. Hoy, ano daw unang kataga? Mukha yata ang nakakaalam ni Brother Yusuf kasi masyadong chismoso ito pag Nagkalaglagan na. Naglagan na ngayon. Hindi, ano yan?
Ay, Isa sa mga sa tanong mga viewers natin ha, kung sino hong makapagbigay. Unang-unang Comment doon ninyo. Comment, no? Anong unang, unang salita na sinabi niya kay Adan. anong unang, yan, Brad, ha? Unang kataga ni sinabi ni Adan kay... One word. Unang Nasabi nasabi, iba kay Adan. Isa o dalawang word siguro. dalawang, o pwede gawin 1,000 pesos. 1,000 pesos. Masyaallah, masyaallah. Bigas. Bigas. Marami mag-research Oh, dito sa... Totoo ngayon, mabilis tayo. Sagutin nyo ha. Kasi pag hindi nyo nasagot yan, susunod na... O, 2,000 na yan. 2,000 na yan. Wag mo na Diba? pakutin mo na sa 10,000. Yung unang kataga. Kung mag-ibig sagot ha. Hindi, siguro. Okay, balik tayo. Balik tayo. Ang masarap talaga. Ngayon ko lang nalaman na pag-usapan para mahiwaga yung dami talaga. Sige, sige. At saka yung paglikha ng tao pagkatapos likhain siya. Nilikha si iba, panibagong himala na karoon sila ng mga anak. So kung titignan natin, ayon doon sa kasaysayan ng buhay na sa iba, nilikha sila ng Panginoon, ibig sabihin perfect. Okay? Hindi sila mga pangit. Maaari napakaputi sila, napakaganda ni Adan, napakaganda ni Eva, siyempre. Oo, siyempre. At ang nakapagtataka, at maraming tao hindi nakakaunawa, bakit sa mga anak nila, naglabasan ng iba't ibang kulay? Hindi. Oo. Isang napakalaki himala na actually Isang ang nakapagtataka. mga Christian karamihan, majority, 90% not all. Okay? Hindi nila mabigyan ito ng tamang paliwanag. Bakit nagkaroon ng negro na babad mo sa yelo, hindi mo puti? Nagkaroon ng Amerikano, nakaibilat mo sa araw, kung mula hindi na mag-iitin. Sabi nila, kaya daw mapuputi Amerikano kasi hindi naaarawan. Hindi lahat ng Amerikano wala na puti. Basta mga tagapanood natin, hindi parang namin nyo yan. Huwag natin makalitin dito. Kasi kilala mo lang yung guidance. Ito sa Islam. Hindi kasi meron akong alaga, hindi naman naaarawan yun eh. Bro, ibig sabihin, ito, tilinawin lang po natin. Ito ba si Eva nung nilikha ay naging malaki agad, ha? Oo, naging man. Hindi Sino naman, man ang pagkabata? hindi naman pagkasala. Oo. So Wala namang matri si Adan para magkaroon ng... So, kaya nga, hindi, kaya pwede naman yung likhain nyo na, maliit mo na. Mali mo na. Oo, kaya niya. Malulungkot si Adan. Kaya Sino niya. magpapasusunod? Oo. Ha? Hindi kasi iba na sanggol. Oo. Sino magpapasusunod? Kaya pa rin, makapangyarihan siya eh. Ah, Di ba? So, ang tanong lang, nilikha siya, malaki na agad. Hindi dumaan ng sanggol. Hindi. Allah. Wala siya mga magulang. Himala talaga, himala. Wala siya mga So magulang. yung pangatlong himala, yung nanay at tatay. Si Eva oo. si Adan, nagkaroon na. Nagkaroon ng anak, lumabas agad sa mga anak nila, na meron agad ibang kulay. O, tutulad lang dito sa studio natin. May O, di ba? Basta natin ang ating mga pagmumukha. Iba-iba na, ano? Oo, may gwapo, may medyo Oo. gwapo, may mas gwapo. Oo. Wala namang pang. May gwapo, medyo gwapo, mas gwapo, pinakagwapo. Ano daw ang palatandaan? Nakakalimutan tayo gwapo talaga. Di ka. Ano ba, kasi totoo yung sabi ni Brother Abdul Karim. Ako, dati naguluhan din ako niyan eh. Yun na nga lang salita eh. Diba? Kung anong salita ni Adan nung araw, dapat, yun na rin yung umiral. O bakit ka nagkaroon ng ibang salita? Bakit nagkaroon ng iba't ibang kulay? Sinabi ng Allah sa Quran ni Brad, unang-una, yung sa sinabi mo bakit iba-iba ang kulay. Kasi, alam mo, kumuha ka ng lupa kasi, hugasan si isa. Ha? Diba? Mawawala yung silk kung tinawagin yung malabong karpe. Diba? Ang matitira niya buhangin. Malabuhangin. Ngayon, pag tininom yung buhangin, halo-halo na yun. May nadurog na marble, may nadurog na huli. So, Iba-iba kulay. So doon pa lang sa lupa pa lang pinagalingan natin. Scientific. Iba-iba pa lang kulay. Ito scientific ito, Brad, na pag nilinis mo yung lupa, iba-iba ang kulay niyan. May brown, may itim. Ano to? Scientific to. Facto na ito. Gusto mo, ano natin minsan experimentohin natin. Kung patay ng lupa dyan, yung ipapan natin, yan ang ginagawa ng mga gold panel. Di ba makikita mo yung buhangin sa ilog, Brad? Magkaiba-ibang ano, no? Iba-iba ang kulay. Ibang Yung kulay. scientific explanation. Sabi yun ang realidad. Mayroon sa YouTube, na panood Brad, na isang lugar na iba-ibang kulay talaga, lir yung ano. Sa China. China ba yan? Di ba? Iba-ibang kulay. Iba-ibang Kaya lang kung di ba sinabi ng Allah, na inutusan niya yung anghel na kumuha ka ng... Si Barakal Maut. Hindi, wala akong anghel. Si Barakal Maut. Kumuha ka ng upang algabok. Diba Lupa para nagawa ako. nagawa ng nilikha. Siguro, doon tayo pinulo, doon tayo kinuha. Oo. Ito, Si Barakal Maut. pero si maitim ako siguro, maitim siguro. Hindi. Hindi na ako kinuha.
Diba? Di simulakan mo. Ito ang ginawa mo sa mga magandang lupa. Diba? Ay, may din eh. O, yung nakuha sa'yo, yung gwapo. Mas gwapo. So ano bang pinaka-purpose, Brad? Pinaka-purpose nga, bakit nga ba nilikha tayo na hindi pare-pares ang kulay? Anong kadahilanan? Yan, maganda. Bago ko ipabigyan ng paliwanag yan, gusto ko malamigan natin yung paniniwala ng mga Muslim. May mga kwentong kumakalat. Mga tsuri siguro. Hindi ko alam mga chismis. Na paglikha doon ng tao kung bakit iba-ibang kulay. Meron sila ibang kaalaman eh. Oo. Dagdag naman yan. Ang tao daw ay niluto ng Parang bukon. Niluto. Oo. Parang tinapay. Oo, sa unang pagkakaluto daw, dahil excited siya na magkaroon ng tao. Na-overcook. Hindi, hilaw. Hilaw. Oo, kaya Maputi. maputi, oo. Minadali sabi. Paglagay, nasa agad. Oo. Kaya maputi. Ngayon, yung pangalawa daw, alanganin ko. Medyo, So, binigyan na ng oras, binantayan. hindi nagustuhan yung una, medyo pinatagalan natin. Hanggang sa maging tayo lumabas. Pangalawa. Pumuputi, umiitim. Nalibang siya sa dalawang nilikha. Ayos to. Nagluto uli ng panibago, napabayaan na lumabas ang nilikha. Ayun. So yun yung ano. Doon ako lumabas. Hindi ka kasali doon kasi masyado sila maitim. So ngayon, Sunog talaga sila. hindi, pero Brad, Pero mayroon ito ay kwento. panood ko sa Kwento lang, singit ko wala lang sa ito. staff. Singit ko lang ito kasi mahiwaga dito. Brad, itim talaga siya lahat ha. Magkaiba ang ganda bro. Sa Sudan ang marami. O di ba? Iba ang ganda niya. Oo. Kaya hindi lahat ng balik na ito. So ang dahilan na kasi ang lahat ng kasagutan, sabi ka natin sila ng mga tao, lahat ng kasagutan makikita natin sa sila. Ayun. Okay? So yung sinabi mo, yan ay ano yan, sa Kristiyana pa rin. Oo. Pananaw nila yun. Pananaw ng mga pero actually maraming mga hindi Muslim na hindi nila tanggap at hindi nila nakikita ang tamang kasagutan. So hindi sila kumbisido doon Oo. na So, niluto dahil sa ganun. Hindi. Marami Marami pa rin. mayroon pang iba sabi, depende daw sa lugar. Oo, doon daw sa lugar na mainit, kaya maitim. Hindi, sabi ng lolo ko, nanggaling daw tayo sa unggoy. Ay, Sila lang yun. Ako hindi ako papayag Hindi, may Kinabay. mayroong mga paliwanag napanood kong paliwanag, sabi niya, dahil nga daw sa dahil nga daw sa klima pa. O dito daw sa atin, katamtaman daw yung init at saka lamig, kaya katamtaman din ang kulay. Sabi naman nung mga kapatid na may din, bakit ako, nung napunta ko ng Pilipinas, lumaki ako dito, hindi man ako nagkakulay ng kulay Pilipino. O, di ba? O, yung mga nanggaling sa mga puputing lugar, pumunta doon sa mga sinasabing maitim na mga kulay, hindi naman din sila umitim. Oo. So, tulad ng Isa sinabi, yun sa mga hiwaga na paglikha ng Panginoon. Kapag pinanatili niya ang kulay, mananatili ang kulay na yan. o, at saka, maging sa katawan natin, subukan natin maghubad ng damit. Di ba, may mga ibang kulay, di ba? Ang parte ng katawan natin, hindi pare-parehas. Ang loob ay puti, ang braso ay itim. Dahil pala doon sa, sabi ni Brother Pali, dahil doon sa Kulay ng lupa na kinuha. Nung nilikha ka. So ngayon, ano ba ang kapaliwanan ng Islam dito? Bakit pinangyari ng Panginoon na magkaroon ng iba't ibang kulay ang tao? Bakit na ba? Kahit ang mga Koreano at ang mga Chinese maribong puti at Amerikano, may identified sila eh. Okay? Yun ang purpose. Negro. So binanggit niya Allah sa Quran. Tagalogin na lamang natin. Ayun, Hindi kita maunawa ng ating mga kababayan ng mga Muslim. Okay? Ang pinakalayunin daw kung bakit nagkaroon ng iba't ibang kulay, iba't ibang tribo, iba't ibang mga bansa. Pati salita, Oo, dami ko na. Upang kayo ay magkakakilala sa isa't isa. Yun pala. Yun ang pinaka-purpose natin. Kaya ngayon malalaman natin. At hindi upang kayo ay Yung sabi na nila, nilikha ko kayo mula sa isang pares ng lalaki at babae upang kayo magkakilala sa isa't isa at hindi upang asuklaman ang sino man sa inyo. Ang pinakamahusay sa inyo sa paniniwala, yung mayroong takot. Allah. So isa yun sa kapatid na yun ang dapat maunawaan ng mga
Correct. Hindi naman tayo nilikha ng Allah na iba-ibang wangis, iba-ibang kulay. Upang pasuklaman natin yung isa, o ito, Correct. mas gwapo ko sa'yo. Hindi pwedeng ganun eh. Tama yun. Diba? Upang irespeto natin yung isa. Oo. Isa't isa. Kasi sa makikita na sa problema ngayon ng buong mundo, yung indifferences ng bawat isa. Makikita natin dahil sa reason ng pagkakalikha, nagulat yan dyan eh. May purpose. Bakit ang tangos ng ilong nito? Ba't yung sa akin, buti na lang may ilong? Di ba? So nagkakaroon ng ano yan eh. Nagkakaroon ng yung personal indifferences ng bawat nilikha. Nagiging sanhin ng ano yan. Kaya kita mo sa Pang paniniwala. lalaki, pang maliliit. Pinanggalingan natin. Oo. Bakit na pag manak ng mga taga-European, American, ang tingin nila doon sa mga Afrikano, hindi tao eh. Inferior. Oo. Deputy sila. Kasi yung doktrina ng pagkakalika ayon sa kanilang paniniwala ay ito, overcook. Ito, tamang-tama. Di ba? Isa na sunog. Yun, isa Isa na may hilaw. So, ito Kinilaw. yung dahil kaya Kinilaw sinabi po. nga sa Quran, kayo talaga inilikha ko na iba-iba. May purpose. May purpose. Kasi para kayo ay magkakilala Oo. at hindi para kayo magkaroon ng hindi pagkakaunawa. Yun ang resulta ng hiwaga ng paglikha ni Allah sa ibang mga kulay. Kaya alam mo bro, dyan sa ayat na yan, ang daming mga ngaral, mapari, pastor, ano magkatulad sa mga relief, yan sila namang kaya. Na ang Islam, yun talaga, ito yung nagbigay ng liwanag. Na hindi ka pala dapat magmamalaki, hindi mo dapat kamuhian kung anong pagkakalikha niya. Kasi pag ginawa mo yun, wala mang ibang, sino ba may likha sa kanya, ba't siya maitim? Sino naglikha sa kanya, bakit maputi? Sino naglikha sa kanya, bakit ganitong kulay? Sino? Si Allah. So kaya pag ikay nagkakaroon ka ng pagmamaliit doon, sino namamaliit mo? Ang Panginoon. Kaya nilino ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinauling propeta, na binanggit niya Oo. at pinaalala niya at pinagdiinan niya na ang puti ay hindi nakakahigit sa itim. Ano ba? Last, ano yun? Kutba. Uling kutba. Ang itim ay hindi nakakahigit sa puti. Ang Ang Arabo. Arabo ay hindi nakakahigit sa hindi Arabo. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Maliban. Mayroong maliban. Doon nagpaliksahan ngayon. Oo, yun naman. Doon nagkakatalo ngayon. Oo. Sabi natin mga tagapanood na kapakinig naman, ang maliban. Akala ko ba pantay? Oo. Meron palang kaibahan. Bakit nakakahigit yun? Oo. Ano yung maliban na yun? Ayan. Ano? Maliban sa mga taong may higit na pagkatakot sa kanyang Panginoon, mas mataas ang kanyang antas sa paningin ng kanyang Panginoon kumpara sa iba. Takot. Ibig sabihin ng takot, yung pagsisikap niya na sundin ang kagustuhan ng kanyang Panginoon at isinasakripisyo ang sariling kagustuhan. Iwasan ang pinagbabawal. O sa abot na makakayanan. At saka, di ba may sinabi pa si Allah dyan sa Quran, sabi niya, kayo ikaw nga ang pinakamahusay na tao na nilikha ni Allah sapagkat kayo yung nagbabawal ng masama at nag-anyaya ng kabutihan. Allah. Nagbabawal ng kasamaan at nag-uutos ng kabutihan. At isa yan sa mga sa mga malaking usapin. Maraming mga tao, maraming mga aral na nagsasabi, nag-uutos na sila ng kabutihan. Kabutihan. Maraming grupo. Nag-angkin din. Ay kami din, nag-utos din ng kabutihan eh. Nagbabawal din kami ng masama. Oo. Pero ang katanungan dito, ano ba ang dalawang pinakamalaking utos dito na dapat maunawan ng tao? Ano ba yung pinakamalaking kabutihan na pwedeng iutos ng tao? At ano ang pinakamalaking kasamaan na pwedeng ipagbawal ng tao? Iwasan ng tao. So sa ibang mga pananampalataya, hindi ito malinaw. Kaya hindi ito nabibigyan ng Pero mayroon din sila. Mayroon din silang sariling pananaw, unawa, na ito yung pinaka the best na ipagbabawal, ito yung pinaka the best na kung tatanungin mo ang mga ngaral, kasama ang mga miyembro na iba't ibang sekta na pinagalingan natin. Hindi tayo magbabanggit ng mga sekta niya. huwag natin makitin, dati tayo Katolik pa eh. Oo, hindi tayo mabanggit. Hindi tayo Huwag na. Kasi, ano naman yun eh. Kasi actually alam naman nila yun na mayroon talagang na mga dating Katoliko, Iglesia, Muslimista. At saka, ito linawin lang natin, huwag po tayong mamuhi. Yan ang isang natin eh. Halimbawa kami dito, magkakaiba kami ng paniniwala. Hindi siya ito, nagbunake, nagsabatista, nagsuba. Hindi dapat ba tayong magalit sa isa't isa? Hindi. Dapat
irespeto natin. Kasi lagi natin tandaan, ang panampalataya, kalayaan. Tama yun. Yun ang hiwaga ng panampalataya. Napunta tayo sa hiwaga na babalik tayo doon, Brad. Hindi, ituloy lang natin siya. Sa'yo binanggit mo. Kalimutan. Nako, yan ang sinasabi ko. Isa sa ano yun, kailangan maunawaan ng tao. Diba? Tayo bilang tao, dapat isa ang hindi natin nakakalimutan. Yung rason bakit tayo nilikha. Yan. Anong pinakadahilan? Maraming mga relihiyon na nagsasabi rin, they also claim Sila that natutuwa. we are created by God, by Allah, only for one thing, to worship Him. Pero sa kabila ng lahat, ang shirk hindi lang yung pagkalimot sa pagsamba sa Kanya. Ang maraming tao ngayon sumasamba na kung kaano-ano. Sumasamba na sila. At ito, hindi nila natutumbok ng maraming mga sikta. Okay? Kasi nabanggit natin yung pagbawal ng pagputos ng kabutihan, pagbawal ng kasamaan. Kung tatanungin natin yung mga iba't ibang mga tao ngayon, ano ba ang pinakamalaking dapat ipagbawal? Kaya tanong din siya pa, Okay. sa'yo bro, nung panahon mo na ikay hindi pa Muslim, ano ba yung mga pinagbabawal doon? Meron ba? Sa akin yun, isang pa ako. Sino ka pa? Wala man siyang pinagbabawal. Wala eh. Kaya para naging kinang ka ba? Hindi ko lang. Sinasabi lang, sandali mo ito. Kasi pag ikaw tumiinom ka, hindi ka pagbawalan. Kasama mo sa namin yung... Ako ba? Wala. So walang manaala. Sabay namin eh. Bawal, isa lang ang asawa. Yung bawal yun. Pero pwede tatlo ang kabit. Apat din. Kasi wala eh. Kasi Ang bawal lang doon, Brad, pagdating doon sa mga bagay na yun, huwag kang maghuli. Huwag kaminin. kaya lang naman yung turo eh. Balik tayo kay Tulkan. Huwag ka mo wala, Brad. Yan ang hiwaga. Mga sangkap yan, Brad. Mga sangkap yan. Mga sangkap yan. So kung tatanungin mo ang mga hindi mananampalataya, ano ba yung mga dapat na utos na ipagbawal? Okay? Yung mga bagay, na magpatay. Nakafocus sila doon eh. Yung pakikiapin, pangalan niya, nakafocus sila doon. Kalimutan nila isang pinakauna. At mayroong iilan na nakakaalam. Nagsasabi sila na ang unang utos talaga ay ng kabutihan ay pagsamba sa lumikha sa iyong katunay na Panginoon. Okay? Yun pala yun. At pagbabawal nila doon sa pagsamba sa ibang Sa iba. Diyos. Dalawa lang yun, isa pa sa Kasi isa. ang naging problema, tumama eh. Tumama. Ang problema pagdating sa doktrina, sablay. Kasi maalala ko, Brad, ang unang dahilan talaga ng paglikha ng tao, hindi yung sumamba eh. Yung narinig ko lagi. Nilikha ko kayo para ano yun? Magpakarami. Mayo at magpakarami. Pero sa ano Pero ba? hindi sinabi mababay. Hindi naman sila dadami. Pero dito bro, yung sinabi yung masama at mabuti, dalawa lang ng klase yun. Diba? Yung pagsamba sa iba at yung pagsamba sa nag-iisang dakilan ng iba. Diba? Yun lang yun eh. Yung, ano ba, pag ikaw ay sumamba ka sa nag-iisang Diyos, Allah, ang hindi kasabi, kasama na lahat yung mabubuting katuruan doon bilang isang Muslim. Yan, turo ng Islam. O yung 5 pillars of Islam, so, ano yun, kasama sa paggawa ng mabuti. Kaya ngayon dasal natin may haya ala sala, haya ala pala. Di ba? Sa paggawa ng kabutihan. Otherwise, doon ka sa paggawa ng hindi mabuti. Kabaliktaran doon, kay Iblis yun. Yes. Yes. So, So ibig sabihin, yung pagsamba talaga bro sa nag-iisang Diyos, kasi marami din nagtuturo niyan. Oo, marami din nagtangkin, hindi lang mga Muslim. Kaya sabihin din nila, kami rin naman ay sumasamba din sa nag-iisang Diyos eh. May kilala din sa nag-iisang Diyos. Kaya lang, ang kagandahan lang sa atin sa Islam, kinikilala natin ng Diyos, sinasamba natin, hindi ayon sa kagustuhan at pamaraan natin. Sinasamba natin siya ayon sa turo ng mga sugo propeta. At ang masakit pa dito, Brother Yusuf, Brother ibang mga grupo ng mga tao, nagtuturo din naman sila sa pagsamba sa isang Diyos lang. Ang problema, mali ang nakilala. Ayun. Okay, hindi natin sinisira o pinakikialaman o tinutulig sa yung ibang mga grupo, no? Especially pinanggalingan natin.
kundi ito'y bahagi ng ating pagmamalasakit sa kanila. Ayan, okay. So, unang salita lang yun. Kasi kami kasi magsabi na, tika muna, parang tayo yata ay hinahamak nyo na aming paniniwala, inaapakan nyo na kami, nilirakan nyo na kami. So hindi naman sa ganun. Walang ganong intention. Kaya ang gagawin po ng ating mga kababayan, nung sinasabi namin, tumuto kayo dito sa aming pag-uusap, dito sa Dawa Central, kasi hindi naman kayo namin bibitinin, pero siyempre, tayo muna magbigay na ng mga huling mensahe. Kasi, ang ganda nito. Malalim siguro, sa walang pinito. katapusan. Pero Mayroon pang to. abangan niyo po yung ikalawang bahagi na Yung araw, tapos yung buwan, hiwaga rin yan. Sige. Tansya. At tamang-tama yung layo at So, natin. iba pa yun. Kaya dito paglikha talaga marami. Marami. Bro, sa iyong mensahe kapatid. Alhamdulillah sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim unang-una ay mula sa bago hanggang sa pinakaluma at sa lahat ng ating mga kababayan hindi mga Muslim ay hinihikayat, kinukumbinsi, iniimbitahan ko namin kayong sumubaybay sa aming programa dahil 100% pagkakaroon po kayo ng bagong kaalamang pakikinabangan sa mundo hanggang kabilang buhay at tinitiyak namin na kapag inyong naunawaan ang mensahe ko sa may paabot ay kapwa tayo magkakamit ng tagumpay na pinapangarap. Ayan. Okay, patabalik. Okay, hiwaga mo. Ayan. siguro muli namin kaya yan sa mga darating na araw kasi parang bitin itong usapan ng Hiwaga Kahit mag-ako, sa aming diba? Mas marami pa tayong kahiwaga na dapat tuklasin. So, abangan niyo po kami, sa aming pagbabalik. Okay, yan po mga kapatid, ang Dawa Central. Salamat po sa inyong lahat. At siyempre sa Islam in Action, sa lahat ng staff natin. Nandito, talagang saya-saya ang ating mga kapatid. Lalo, pero pagtimpla natin ng kape. Ay, sarap. Yung pater, Allahu Akbar. Mga kapatid, maraming salamat ay sama nyo kami lagi sa inyong mga dua at naway ang pagpapalat tapat nila ay sumasa atin. Madali lang. Yes. Pahabol. Abangan niyo po yung isa sa ating mga programang darating. Susunod in the future, yung kabataan sa Islam. Aba! At kababaihan sa Islam. Kababayan sa Islam, abangan nila yan. Abangan niyo yan. Oo. Ino-organize na pa namin yung mga kabataan natin dyan. At yung mga kababaihan natin. Parang ano lang to. Dito pa lang Nabaling Marites. nabanggit po kabataan mukhang nagre-ready na yung mga kabataan natin dito. Nagre-ready na. Meron na silang director. Meron na. Ay, nakakahiya Abangan naman. niyo po. Yung director natin, look. Okay. So, kababaihan sa Islam. Saka yung kabataan. Okay. Dapat din ni si Timmy, sabi niya. Ako Amir Ako ang amin niyan. Okay. Okay mga kapatid, mabuhay at maraming salamat sa ating oh.